Mga idolo, mukhang matatalo si Shai Gilgeous-Alexander saka si Luka Doncic sa MVP award. At Piston, grabe ang pag-angat nila ngayong season. Number 1 sila ngayon sa East dahil binubuhat sila ng pang-apat sa MVP ladder na si Cade Cunningham. At pwedeng siya pa ang manalo dahil sa standing nila ngayon, katulad ng nangyari dati kay Derrick Rose. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Habang ang buong mundo nakatingin kina Jokic, Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander, may isang pangalan ang tahimik na gumagawa ng MVP level season, si Cade Cunningham mga idolo. Siya na nga ba ang tunay na MVP ngayong season? Tuwing MVP race sa NBA, halos pare-pareho ang mga pangalan na naririnig natin. Si Nikola Jokic, si Luka Doncic at si Shai Gilgeous-Alexander. At dati si LeBron, si Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo at marami pang iba mga idolo. Pero ngayong season, may isang guard na tahimik pero solid ang ginagawa. Si Cade Cunningham ng Detroit Pistons mga idolo. At para sa ilang fans at analyst, siya raw ang tunay na MVP ng season. Hot take ba to o may basehan talaga? Breakdown natin yan mga idolo. Ngayong season, si Cade Cunningham ay naglalabas ng career best numbers. Cade Cunningham averages 26.8 points per game, 7.9 assists per game, 5.6 rebounds per game, at may 46% field goal. High usage rate yan mga idolo. Primary offensive engine ng Pistons. Hindi lang siya scorer, siya ang playmaker, closer, floor general, at offensive centerpiece mga idolo. Sa madaling salita, buong offense umiikot sa kanya. At mga idolo, ang team impact, Piston standings ngayon. Ito ang pinaka-importanting usapan sa MVP race, ang team success. Detroit Pistons standings. Top 1 sila sa Eastern Conference. Isa sa biggest surprise teams ng season. Malaking improvement kumpara sa nakaraang taon. At dito, lumalakas ang MVP case ni Cade Cunningham. Bakit mga idolo? Dahil ang Pistons ay hindi inaasahang contender. Pero dahil sa kanya, naging relevant sila. Tignan natin ang laban niya kay Shai Gilgeous-Alexander mga idolo. Simulan natin. SGA average 31 plus points per game, may 6 assists per game, at 5 rebounds per game. Elite efficiency. At ang OKC ay top seed contender ngayon. Mas mataas ang scoring ni SGA, mas efficient, pero mas stuck ang OKC roster. Debate angle? Mas impressive ba ang numbers ni SGA o ang responsibility ni Cade Cunningham sa Pistons? Laban naman kay Luka Doncic mga idolo. Ngayon naman si Luka Doncic, ang average niya ay 33 points per game, 9 assists per game, at may 8 rebounds per game. Triple-double threat gabi-gabi, offensive monster. Kung stats ang pag-uusapan mga idolo, lamang na lamang si Luka. Pero team standing ng Lakers, minsan inconsistent, high usage system, at ang defense concern. Ngayon ang tanong mga idolo, mas mahalaga ba ang raw numbers o ang overall team lift? Laban naman kay Nikola Jokic at syempre ang reigning dominant force, si Nikola Jokic. At nag-a-average ngayon si Joker ng 26 points, 12 rebounds per game, 9 assists per game, elite efficiency, advanced stat monster. Denver, top contender din. Mga idolo, sa advanced metrics, halos nangunguna lagi si Jokic. Ito ang pinakamalaking hurdle sa MVP case ni Cade Cunningham. At ang pinakamalakas na argument ni Cade Cunningham ngayon, kung bakit may nagsasabing MVP level si Cade Cunningham, ang entire offense nakasandal sa kanya. Massive improvement ng Pistons. High class usage, leadership jump, two-way effort improve, carry jump narrative. Sa MVP voting, mahalaga ang storyline. At ang storyline ni Cade Cunningham, from struggling team, playoff threat na ngayon. From young guard, franchise savior na ngayon. Malakas yan sa voters, mga idolo. Pero gaya ng dati mga idolo, reality check tayo. Pero magiging totoo tayo. Para maging MVP si Cade Cunningham, kailangan manatili ang Pistons sa top seeds. Manatiling elite ang efficiency niya. Magpatuloy ang clutch performances. At bumaba kahit kaunti ang dominance niya na Jokic, Luka o SGA. Sa ngayon,
Pang-apat pa siya sa MVP frontrunner tire, pero mabilis siyang umaakyat. At mga idolo, ito ang final verdict. So si Cade Cunningham ba ang dapat MVP? Kung pag-uusapan ng pure stats, lamang sina Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander. Kung advanced metrics naman, lamang si Nikola Jokic. Narrative plus team turnaround, malakas si Cade Cunningham mga idolo. Hindi pa siya clear favorite, pero hindi pa rin siya pwedeng tanggalin sa series MVP conversation mga idolo. Sa NBA, ang MVP race ay hindi lang tungkol sa numero, kundi sa impact, sa kwento, at sa pagbabago ng isang team. At ngayong season, si Cade Cunningham ay hindi lang basta gumagaling. Binabago niya ang direksyon ng Detroit Pistons. Habang ang iba ay naglalaban para sa MVP, si Cade Cunningham ang tahimik na kumakatok sa pinto ng elite. Kung kayo tatanungin mga idolo o pabobotohin, sino ang iboboto nyo sa MVP race? I-comment down below at ating pag-usapan. At baka makalambing na rin sa inyo ng like, share, at subscribe. At mga idolo, meron tayong kaibigang doktor sa mata at nagbabahagi siya ng kaalaman. At yan ang ating idol, si Doc Doms. Nasa comment section ang link ng kanyang channel. Your eye grade or yung grado ng mata mo habang suot mo ito. So kung may grado yung mata mo, whether it's for near, reading, or for far, kailangan makorek ng lenses sa pamamagitan ng pagsuot ng salamin. However, hindi ito permanent, no? So pag tinanggal mo yung salamin, lalabo ulit kasi wala na yung magko-correct, no? Kailangan parati mong suot yung salamin para habang suot nako-correct yung grado, pero pag tinanggal mo ito, hindi na naman ito, mawala na ng effect yung salamin. So dapat kailangan suot mo yung grado para laging malinaw yung paningin mo. Okay? Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.